Eto po, balita po 'to. Sinasabi ko na kung saan ko nakukuha yung balita, eh. Para hindi na po magtatanong na fake news. Kung eto po, news 'to, kung fake po 'to, sisihin niyo yung binabasa natin. Okay, ano lang po 'yan, anong tawag do'n? Disclaimer. Hindi po tayo nagfe-fake news. Tayo po ay nagbibigay ng opinyon sa mga balita. PNP, inaming tumaas ang kaso ng kidnapping. Ito po ay abante, no? Tunay na tabloidista. Yan. Okay, inamin ng Philippine National Police na tumaas ang kaso ng kidnapping ngayong taon. 4 na buwan pa lang nakalipas, meron ng 13 kaso ng kidnapping na naitala ang mga pulisya. Kita nyo naman, sila na po ang umamin. No? O ngayon, ano po ang gagawin ninyo? Kung may mataas po, di ba? Ang mga businessman po, ayaw na nila, no? Sabi nila, tigilan nyo na to, lutasin nyo yung problema, wag na kayo magbigay ng kung ano-ano. Nahalata na rin po yan, eh. Nahalata na po ng mga businessman na alam po nila, no? Tinotolerate lang po nila yan kasi anti-Duterte sila, eh, yung mga businessman natin, eh. Anti-Duterte. Pero ngayon pong pinapatay na po yung nagbibigay ng ransom. Tandaan po nyo, kung 13 yan, ano po nangyari doon sa unang 12? O di ba? Kasi isang kaso lang to, eh. Ano yung nangyari sa 12? Malamang po sa 12 kasi yun yung sabi ng Chinese, eh. Kakaiba tong kaso na to dahil nagbigay na ng ransom, pinatay pa. Ibig sabihin, mga kapatid, yung unang 12, nagkabigayan ng ransom. Sanay na po silang magbigay ng ransom. Ang hindi po sila sanay, ay yung nag-ransom na, pinatay pa. Kaya pumalag na po yung business community natin, no? Na hindi na maaari yan. Nagbibigay na nga ng ransom, eh. 12 kaso po ang nauna. Ibig sabihin, hindi po natin nababalitaan yan. Kaya mali po yung sinasabi na kaya naman mukhang nag-a-appear na mataas ang krimen dahil sa social media, balita ng balita. Hindi nga natin alam na, ang alam natin yung sa BGC, yung isang kaso. Yung 11 kaso pa, hindi natin nababalitaan, eh. Di ba? Wala nagbabalita, eh. Pero ang lagana po na balita natin, eto po, tignan nyo, kahapon lang din po ito naganap. Pasintabi po sa mga hindi na makatulog, hindi pa makatulog yan, babala, sensitibo. News 5 po to. Patay ang 2 grade 8 students matapos pagsasaksakin ng 3 kapwa estudyante malapit sa kanilang eskwelahan sa Balikatan Street, Barangay si Las Piñas. Bandang 7:00 ng gabi. Kagabi lang po yan. No? 7:00 kagabi. O nung isang gabi. Ito po, normal na po to, no? Normal na po ngayon. Ang mga hindi po normal na balita, Kerwin Espinosa, ito po ay umamin na drug lord, titestigo laban sa pulis. Ano ititestigo niya? Involved daw sa war on drugs ang mga pulis. Nakakatawa, no? Alam po ng lahat ng tao na involved ang lahat ng pulis sa war on drugs dahil utos po ng presidente yan, mag-war on drugs. Dahil po sa manipulasyon ng media, manipulasyon ng gobyernong ito sa media, parang krimen na po ang war on drugs. Hindi po krimen ang war on drugs. Pakatandaan nyo po, yan po ang isa sa pinakamagandang proyekto ng mga pangulo. Lahat po ng pangulo. Titistigo siya laban sa war on drugs. Okay. Alam po ninyo, hindi naman po masakit, no? Hindi naman po masamang umamin yung PNP. Pero ito po ang nakaka-rimarim, no? Tignan po ninyo.
Revenge, not ransom behind case murder. Pucha, may iba na silang anggulo ngayon. Revenge daw at hindi ransom. Ito po ay balita naman sa Manila Times. Sige po, yun yung namatay na businessman, Chinese businessman. What first appeared to be a kidnap for ransom case has taken a far darker turn. Ito po yung ayaw ng mga businessman eh. Ang gusto ng mga businessman, magkaroon po ng kalutasan yung kanilang suliranin na kinidnap na pinatay pa. O, panlabintatlo. Ayon po to sa PNP ha. Hindi po ayon kung kanino. Ayon po sa PNP, panglabintatlo na to. Hindi naman natin nabalitaan yung 12 o yung meron tayo, yung sa estudyante. Nag-ransom din yun. Alang nga naman pinakawala. Okay. Malamang, tansya natin, itong 10 na to, o yan. Ngayon, dahil sikat na sikat, nawili ba? 1 taon lang to ha. First quarter lang pala. First 4 months pa lang ba tayo? First 4 months pa lang po ng taon. Nawili po yung mga kidnapper, hindi nababalita, walang alingas-ngas, habang ang media ay abala sa mga pro-Duterte vloggers, huliin ba mga pro-Duterte? Mga abala po ang lahat, no? Sa mga impeachment, kay Tatay Digong sa ICC, yung pala, sangkatutak ang kidnapping na naganap. Okay. Ang masakit po dito ay iba na po yung tinatakbo, no? Meron daw source eh. Tignan nyo yung balita. Balita po to ha. A day later, yan. The source told Manila Times. The source lang po sila. Ito pong mga to, no? Tignan po ninyo. Magkukubli po sa the source. Pag ang Duterte supporter nagsabi ayon sa puting ahas, aba, fake news yan. Ayon sa puting ahas, fake news. Ano na natin, gamitin na natin yung mga popular, no? Pag yung Duterte vloggers o identified na pro-Duterte, wag pro-Duterte, anti-Marcos. Pag anti-Marcos yung vlogger at sinabing, ayon po sa aking source na puting ahas, fake news yan. Kasi source mo, puting ahas. Bakit po itong Manila Times, pag nagsabi ng the source, ayon sa kanilang source, hindi po fake news? Hindi, mas malala to. The ghost, mas malala tong the source na to kaysa sa GMA. GMA nga, di ba? O ano yung sabi ng source? Ano na nga yung sabi ng source ng GMA? Nakalimutan ko na eh. Saan ba huling na fake news yung GMA? Paki-refresh lang po utak ko ha. Sa dami po ng fake news nitong mga media. Okay. Ayon po rito, no, sa the source, opo, wala po akong sinasabi na mali si Maharlika o tama si Maharlika. Ayon nag-seek ng asylum, di ba? Sino po ang source ng GMA na nag-seek ng asylum yung mga Duterte sa China? The source lang. Pwede po yun pag media ka eh. Walang fake news sa media. Pero, nagsalita po yung Chinese Embassy, hindi kailanman nag-a-asylum yung mga sino man sa Duterte. Fake news o hindi? Hindi yan fake news kasi GMA yan eh. Ito po, Manila Times. Fake news ba to? Hindi. The kidnappers never intended to negotiate. Their goal was punishment. The family later learned the truth but is misleading authorities to frame it as kidnap for ransom. Sinisi pa yung pamilya eh. Ayon po sa source ng Manila Times, alam na po ng pamilya na ito po ay
Hindi po kidnap o ransom, pero punishment. Tindi, no? Kawawa naman yung pamilya, nasisi pa ng source ng Manila Times. This was never about money, the source said. Go was involved in 20 million Pogo, $20 million Pogo deal that collapsed. Kawawa naman po yung pamilya ni nasisi pa po na siya po ay hindi po bakit Go na pangalan? Di ba Keto? Nagkamali na ng pangalan. Okay. The kidnappers never intended to negotiate. Their goal was punishment. Tapos sinasabi ngayon na involved sa Pogo. Kawawa naman po yung pamilya. No? This wasn't just a killing, it was a message. And the message was clear. Cross the wrong people and you won't disappear. You'll beg for death before it comes. Authorities are now hunting the killers, but in the shadowy world of Pogo, where fortunes vanish quickly as they are made, justice may prove as elusive as the $20 million that is started it all. Tignan po ninyo, media po to, Manila Times. No? Meron siyang source. Antindi na daig pa yung pulis eh. Buti pa yung Manila Times, na-solve na nila yung problema. Itinuro, paano po nila sinolve? Na-solve po nila yung problema sa pamamagitan po ng pagtuturo sa walang kamatayang problema. Alam niyo yun? Itinuro lang po sa Pogo. Solve na po, pero hindi na po mare-resolve yung kaso dahil Pogo yan eh. At pag pinag-usapan ng Pogo, tignan nyo po, automatic yan sa mga anti-Duterte. Ano na po ang post dyan? The murder of Chinese businessman Kong Yuan Go is not linked to rising organized crime in the Philippines, but an act of revenge over a failed 20 million offshore gaming deal. Another sad legacy of Duterte's Chinese Pogo policy. Chinese Pogo policy na naman ni Duterte ang sinisi. Wala po talaga silang balak lutasin ng mga problema eh. No? Pinapakalat po yan ng media, yan na po ang papatanggap. Tapos itong mga anti-Duterte na vloggers, ipopost yan na ito po ay Pogo ang dahilan kung bakit napatay. Onsehan sa Pogo. At bakit ba may Pogo? Yan ang Duterte's legacy. Kawawa naman po yung matanda, no? Kawawa po yung mga biktima, kawawa po yung matanda na nakakulong na po. Siya pa rin po ang sinisisi sa hindi nila kayang lutasin. Sabihin nyo na lang, hindi namin kayang lutasin yan. Huwag nyo na pong idama yung pinakulong ninyo. Kaya kayo nako-congratulate eh. Tapos nagagalit kayo pag kinongratulate kayo. Mapapatanggap nyo ba yan sa ano? Inindo. Bakit daw gising pa ako? Actually po, dahil po sa init, na-aksidente kasi anak ko, kaya wala ko kagabi. Na-aksidente, naatrasan ng truck. May video kami, naatrasan ng truck. Siyempre, naayos namin muna. Ang hirap sa kalooban, no? Pero pasalamat pa rin ako na wala nangyari sa anak ko. Sa sasakyan lang. Sasakyan, siyempre, madali namang pag-usapan yan. Yung nakita ko lang yung anak ko na hindi. Kasi nakita ko yung video eh. Kung bumaliktad yung truck na yun, putya talagang may mangyayari talaga sa anak ko eh. Ayun po yun. Tapos dahil sa init, ang init po, mga 2:00 yata ako bumiyahe. Anyways, kaya pag uwi ko po sa bahay, yung relieve ka na okay naman yung anak mo. Tapos
nagkaayos naman na kayo sa barangay. Hindi ko na rin kasi alam niyo yun, yung mga naghahanap buhay lang po. Hindi naman po nila, sino ba may ayaw na maka-aksidente, no? Total wala naman nangyari sa anak ko. Para na lang, kasi i-impound pa eh. Ma-impound pa yung mga sasakyan para further kung ano pa man, di na. Nakapagkasundo na lang ako, sige. Kahit na yung kasunduan na pang sasakyan na lang, maayos lang. Yun ang importante, yung anak ko. Kaya yung pag-uwi ko rito, mag 4:00, tapos pinagluto ko lang ng hapunan yung anak ko. Tapos pinauwi ko na rin. Bagsak na po ako. Yung sa init ako bumagsak eh. Yung init ng biyahe na nag-ano lang ako, na ang lugar ko kasi malayo sa Kawalan eh, tapos bumiyahe ka. Anyways, yun po yun. Kaya paggising ko, 12:00 pasado na, nagbasa-basa lang ako ng konti. Hindi naman ako makatulog. Tinuloy ko na ng sa mga nagtatanong po, no. Mamaya na po natin sagutin yung ibang katanungan. Yung kay Robin, may tanong kayo. Paalala niyo po, may nagtanong kay Robin. Okay, dito na po tayo, no. Inano ko lang po para kanina pa may nagtatanong para ano na yan, ma-solve na yung issue na yan. Maraming salamat sa taas na hindi po na napaano yung aking anak. No, kasi junk shop yung alam mo yung mga taga junk shop yung ano lang sila, yung tinanong ko nga ron sa may-ari, sino ba magbabayad? Ikaw ba o pagbabayarin mo yung driver mo? Sabi niya, edi driver ko kasi siya may kasala. Sabi ko, sige, wag nating ganong ano yan, pahirapan yan. Ganun na lang. Kasi kikitain pa yung pera eh, pero yung anak mo, di ba? Pasalamat na lang talaga ako ron. Anyways, balik na po tayo rito. Ikakat ko na lang yan sa replay. So ngayon, pinalalabas nila na wala talagang kidnapping na naganap. Paano nyo malulutas yung problema kung, di ba? Kung yan po yung narrative nyo. Hindi naman po si PNP yan. Dyaryo. Pinatatanggap po na naman. Alam mo yung anggulo po nila, no? Yung anggulo po nila ng pagbasa ng balita para lang po mailigtas ba yung hindi lang ba mai-congratulate. Gagawin po nila lahat eh. O nga naman, pag pogo na nga naman nila binintang, baka tumahimik na itong mga Duterte kasi pogo kay putot nyo. Lumalala ang krimen, lutasin ninyo. Hindi yung bintang kayo ng bintang sa mga Duterte na naman. Ang linaw-linaw na kidnap for ransom, ang linaw-linaw na ano man ang itawag nyo riyan, kahit na hindi kidnap for ransom, no? Kahit na pogo related yan. Ibig nyo sabihin, kung pogo, isisi na lang kay Duterte. Anak ng tinapay naman, oh. May pogo, tama po. Lumawak yung pogo kay Duterte. Tanong, may problema ba tayo nung panahon ni Duterte? Yan yung problema nyo eh. May problema ba tayo sa pogo nung panahon ni Duterte? Yan lang ang tanong. Iba po yung nagpapatakbo. Kayo na nga, ginawa nyo na nga lahat ng gusto nyo sa pogo, pinatanggal nyo na nga eh. Tapos problema nyo pa rin ngayon ng pogo. Hindi na po pwedeng yung nakakulong pa po ang lulutas niyan. Di ba? Huwag niyo po muna, mamaya po tayo magtanungan. Narito pa lang po tayo. Marami po tayong pag-uusapan. Gusto niyo kagad sa ano niyo eh. May topic pa po tayo. Mamaya po, maniwala kayo sa akin, sasagutin ko po yan at maliliwanagan kayo. Okay. Yung pogo, panahon ni Duterte, nakatulong sa atin yan. May minimal, pero kayang kontrolin. Bakit? Yung presidente. Takot ang mga kriminal kay President Digong. Ano po basic na pagkakaiba? Bakit maraming pogo sumusunod sa batas? Legal kasi yung pogo.
Karamihan ng pogo nung kay Duterte o lahat ng pogo legal. Pero yung panahon ni BBM, sila na po mismo nagsasabi, mga tauhan na mismo ni BBM, naging illegal na yung mga pogo. Okay. Isa lang po pakiusap namin, lutasin niyo po mga problema, wag lang po kayo magpasa ng sisi. Wala na po yan, wala na pong epekto sa tao yan. Pasa lang kayo ng pasa sa sisi. At daldal lang na magagandang salita yung presidente natin. Katulad nito, hindi po natin kailangan yung maiinit at maanghang na salita. Sabi po to ni BBM, kailangan po natin, napaka-komplikadong panahon na ito, ay ang mga solusyon. Hindi po natin kailangan yung mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman para sa ikabubuti ng ating lipunan, sa ikabubuti ng ating kabuhayan. Alam mo, Mr. President, tama ka. Ang kailangan po solusyon. Wala po kayong binibigay na solusyon. Ang solusyon nyo po, alam nyo kung ano, Mr. President? Ipakulong yung Duterte. Sampahan ng kaso yung anak na Duterte. Ipakulong si Kibuloy. Huntingin si Roque. Huntingin ng mga vloggers. Imbestigahan ng mga vloggers. I-contempt ang mga vloggers. Yan po, pagbintangan ng vloggers, nagpapakalat ng pulburon. Diyan po abala. Yung na ngayon, nagtataka kayo. Bakit lumalala yung krimen? Yung PNP po natin, masyado pong tutok. Tutok na tutok po sila sa mga Duterte, sa mga vloggers ni Duterte. Mantakin ko po man, no? Pasensya na po kayo. Mantakin ko man na dumakdak ng dumakdak ang mga vlogger ni Duterte. Wala pong makikidnap sa pamamagitan lang ng daldal ng mga vloggers. Wala pong mamamatay sa pamamagitan ng daldal ng mga vloggers. Takot na takot kayo sa mga vloggers. Nagsasabi lang naman ng totoo. Kung fake news po sinasabi ng mga vloggers, may vloggers din naman kayo. In fact, hindi lang po vloggers, may media pa kayo. In fact, hindi lang media, meron pa kayong atakdog na pangalan, Anticler. Meron pa kayong Gadon. Meron pa kayong magkapatid na Remulla. Meron pa kayong mga atakdog na yanggan na araw-araw halos nagkukondak ng press conference. Yung mga yanggan sa Kongreso. Meron pa kayong sari-saring investigasyon. Vloggers lang katapat, vloggers pa rin ang pinaniniwalaan. Ang dami nyo pong balay. Di ba? Sa usapin po ng dakdakan, talon-talo po. Talon-talo po yung dakdakan. Lagi nyo sinisisi yung vloggers ng Duterte. Nagpapakalat ng fake news. Palagay nyo na lang na tama kayo. Palagay nyo na lang na tama kayo na fake news kami. Ang dami nyo naman pong media. Lahat po ng media kakampi nyo. Pwera sa SMNI tsaka Net25. Lahat ng media kakampi ninyo. Malalaking media. Sabi nga ng malalaking media, di ba? Magsusuka lang kami. Ang dami nyo rin vloggers. Ang tatalino pa. Biruin nyo, estudyante ng law. Puta, sinong tatalo dun? Meron pa kayong vlogger na nagtuturo ng law. Si Tumutorgo, kung ano man ang pangalan nun. Titindi. Meron pa kayong mga dilawan. Meron pa kayong Makabayan Black. Ibig nyo sabihin, tinatalo kayo ng mga DDS vlogger. Sa dami ng armas ninyo, umaangal pa kayo sa... Kumbaga kami, tirador lang kami. Kayo, meron kayong tangke, basuka, grenade launcher, machine gun. Puta, bala na. Kami, ang armas lang namin, tirador .
Hindi nyo, nagpaka-busy kasi kayo ng mga hunting ng mga Duterte, anti-Duterte. Nakabantay kayo lagi. Nagkaroon ng malaking rally sa EDSA Shrine. Yung mga pulis, pinagbantay nyo na lang sa EDSA Shrine. Nagkaroon ng huli nyo sa Kibuloy. Lahat na yata ng pulis naroon na sa KOJC. Huhulihin nyo si Duterte. Ang dami na naman pulis. May manhunt kay Kibuloy. Ngayon, may manhunt kay Roque, kay Duterte, kay panay pakontempt. Doon abala yung mga pulis. Ngayon, nagpapa-interview yung NBI. Sinampahan na namin ng kaso yung mga nagpapakalat ng pulburon. Alam niyo po, kahit po mahuli niyo yung mga nagpapakalat ng pulburon na yan, tinitiyak ko sa inyo, saglit lang po yan. Una, bailable yan. Etong mga kidnap for ransom, etong mga asikasuhin ng mga pulis natin, hindi yung putya anong mission nyo? Mission namin na hagilapin, mga nagpapakalat ng video. Si Tatay Digong, dami po naninira kay Tatay Digong noon. Magtapatan lang po tayo. Napakarami po naninira kay Tatay Digong noon. Alam niyo po kung ano ginagawa ni Tatay Digong? Bakit very popular siya? Lahat ng paninira sa kanya, alam niyo kung anong ginawa niya? Sinasagot niya lang. Inimbitan niyo si Noli De Castro, di ba? Sa investigasyon ng fake news. Thank you very much kay Raymond Nudag na nagbigay sa atin ng 50 pesos na pangkape. Di po ba, Mr. Vice President, kayo po ay biktima ng fake news? Opo. Hindi nyo po ba naisipang magsampa ng kaso? Ito sampal sa inyo yung sagot ni Noli De Castro. Hindi niya naisipan na magsampa ng kaso sa mga nag-fake news. Alam niyo kung bakit? Dahil pwede naman siyang sumagot Aroy, agoy. Sinasagot niya lang yung mga fake news. Kung talagang fake news, sagutin niyo lang. Lahat na nagsasabi, pag may nakita lang kay BBM, alam niyo po, pag may nakita lang kay BBM na tabingi yung pagsalita, ano na kagad? Talagang adik. Ganun ang conclusion. Hindi ako nagko-conclude nun, yung taong bayan. Adik kasi. 'Di ba? Dumugo. Adik kasi, dumugo. 'Di ba? Yun yung conclusion ng taong bayan. Hindi po ako nagko-conclude niyan kasi vlogger lang ako. Pero yung taong bayan nagsasabi niyan. Ang dali lang po namang patunayan na hindi totoo. Yeah? Ang dali lang pong patunayan. Alam niyo kung bakit? Kung bakit tingin ng taong bayan totoo? Ang nagbintang very reliable. At hindi po siya nagpapakilala na the source. Siya po ay totoong tao, nagngangalang Rodrigo Duterte, na may nagsabi na mayroon tayong presidenteng bangag. Thank you very much kay Randy Girl na nagbigay ng 3.99. Thank you very much. Meron pa kanina. Ito po si Raymond Nunag. Thank you very much sa 50 pesos. Speaking of credibility, kumpara nyo nga kay Tatay Digong, sino pa mas credible kay Tatay Digong? Kung si Tatay Digong na yan, kung ako po yan, halimbawa kung ako yan, Tatay Digong naghamon sa akin na magpa-hair follicle test. Tara! Kung wala akong tinatago, hindi. Di ba? Kaya nga ako may attack dog Clear. Bakit naman tarantado ko, Mary Jane Lamera? Sobra ka naman. Bakit mo naman ako tinarantado? Bibigyan pa kita ng chance para sagutin. Bakit mo ako tinarantado? Ako ba nagbibintang?
Lahat ng tao eh. Ginagawa niyo si Auntie Claire kayo. Ako ba yun? Hindi lang sanay yung reporter nung Net25 sumagot-sagot kay Auntie Claire. Pero mali doon si Auntie Claire. Di po ba? Okay. Anyways, balik po tayo. Simple lang po yan. Magpa-hair follicle test, tapos. Eh kung hindi magpapa-hair follicle test, may magagawa ba tayo? Wala. Pero, magpapatuloy yung question. Magpapatuloy yung question sa kanyang pagkatao. Thank you very much, Randy Girl. Okay. Punta pa po tayo dito sa iba. Huwag kayong mag-alala, sasagutin natin yung kay Robin. Ito po, sabi ni Coach Jarrett, kasi nag-react siya rito, sabi, a sophisticated network of fake social media accounts sprang to the impression defense of former Rodrigo Duterte after he was sent to International Criminal Court charged over his bloody drug war. Okay, pinalalabas po nila na marami po ako nakikitang post eh. Isa sa bawat tatlong nagdi-discuss ng pagkakakulong ni Tatay Digong sa ICC ay fake, ay hindi totoong account. Di ba? Ang dami. Alam po ninyo, hindi frustrating to, no? Frustrating sagutin. Pero kayo po ang mas maraming account na walang pangalan. Tignan nyo sa X. Kami lahat may pangalan. Badong Aratilis, Maharlika, Sasrogando Sasot, Jason sa FB, Jason sa. Panay po may pangalan yan eh. No? Real talk po tayo. Ang binabanatan nyo po, hindi naman po yung mga walang pangalan eh. Ang mga sinasagot nyo, sino ba yung mga binabanatan nyo na social media personality na identified kay Duterte? Isa-isahin po natin ha. Maharlika. Totoong tao ba si Maharlika o fake siya? Totoong tao. Banat Bay. Totoo ba? Totoo. Jason sa. Joy Cruz. Ha? Wag niyo na ako isama. Si Dada. Yung kapatid pa ni Banat Bay na isa. Sino pa? BP Sara. Si Cathy Binag. Si JM Morales. Sino pa? Si Attorney Glenn Chong. Wala naman kayong sinasagot na taong peke eh. Di ba Teo Moreno? Nagre-react po kaya Crescent. Chu. JM Kiambao. Hindi po ba puro tao yung mga yan? Coach Oli. Hindi ba sila yung mga tao na sinasagot ninyo? Yung mga tao na yan, sila po nagpo-post. Sa kanila po kayo nasasaktan. Sa mga post nila. Paano nyo sasabihin fake yung mga yan? Wala pong ano eh, no? Sasabihin lang nila fake. Sige, ito pa sabi ni Coach Jarrett. Peking, si Coach Jarrett ang nag-post nito eh. Peking anti-corruption, peking tapang laban sa China, peking war on drugs. Ngayon dumagdag pa ang peking supporters. Peking supporters lang daw po. Ayun pala yun, no? Para mapalabas po nila na peke lang yung sumusuporta kay Duterte. Ay, peke lang pala. Paano yung mga nagrarally? Peke din? Habang nagrarally, may dala-dala kaming drawing. Kunwari, may rally kami, tapos may standee kaming kasama. Nakailang rally na po ba yung mga Duterte na malalaki? Hindi ko maintindihan kung saan pa rin nanggagaling. Para lang, yun lang po yung tanging sagot ninyo. Sa lahat na nagaganap, yung lumalaking movement ng mga Duterte. Magtotohanan lang tayo, no? Panahon po ni Tatay Digong, wala na pong malaking rally.
Nakakahiya nga yung mga makabayan 'pag nag-rally sila, 6 na tao, tapos 20 yung placards. Dala-dalawa yung placards ng mga tao, eh. Wala pong malalaking rally nung panahon ni Tatay Digong. Ibig sabihin, kayo-kayo lang yung mga may ayaw kay Tatay Digong. Kayo-kayo lang, tapos onti lang kayo, wala kayong mahikayat. Eto po, ang dami pong anti-Marcos rally. Aminin nyo man yan at hindi. Magbulag-bulagan lang kayo. Sabihin nyo, peke lahat. Ang dami nyo eh. Alam nyo, sa totoo lang, ang dami nyo eh. Ano po pagkakaiba? Baka mas marami pa kayong vlogger kaysa sa amin eh. Ang pagkakaiba lang, matatalino talaga yung mga vlogger ni Duterte. Eh, isa nga ako sa pinakamahinang vlogger ni Duterte. Wala ngang uubra sa akin sa inyo. Ako pa lang yan, ha? Wag na yung mga magagaling talaga. Di ba? Kaya nga kayo nanatili dyan dahil mahina pang intindi nyo. Okay. Ito pa po ang halimbawa. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.